2007, nung nasa bangko ko, may nag-introduce sa akin ng trading sa stock market. During a training sa bangko, na isang topic namin is about stock market. So, dun ko po unang sinabak yung mundo ng trading, mundo ng investing. And luckily, sa sobrang jackpot natin, I lost 70% of my portfolio. Ubos! Grabe pala yon. Tapos wala kang makakwentuhan. Wala pa mga ganitong community nun. Hindi mo alam ano gagawin mo, saan ko huhugutin. Ano ba nangyari sa akin? Wala kang mapagtanungan eh. Mag-isa ka lang nagtitrade. But we never gave up. Kasi sabi ko, ang mindset ko nun, sino kumuha ng 70% ko? May pinuntahan yon. So, kailangan kong malaman kung paano ibalik sa akin yung 70% and be on the other side of the trade. Kasi trading is a zero-sum game. Meaning to say, kung may nananalo, may natatalo sa kabila. So sabi ko sa sarili ko, I need to be on the other side of this game. Di bali na yung 70%. Kailangan kong ituloy-tuloy ito. Kasi otherwise, tuloy-tuloy na lang din ako sa pagtatrabaho, tuloy-tuloy ako sa pagnenegosyo, if nag-give up ako noon. I think that was 2007 ako nag-start, 2008, 2009, global financial crisis. Doon ako na-wipe out. So if you are a newbie dito sa mundo ng trading, pumapasok kayo ngayon, this is probably the equivalent of that, no? 2008, 2009. Ito yan, yung parabolic phase ng market. Papunta pa lang tayo doon. Siguro ito yung mga pa-start no, ng parabolic phase. Dadami pa yan. So doon ako pumasok. And then it nag-crash. So, but we never gave up. So, hanggang ngayon, nandito tayo. Pagdating ng pandemic, naisipan ko na mag-create ng content. Sa sobrang swerte talaga na sa pag-create ng content, unang vlog ko sa YouTube, may nanood na 4. Yung dalawa, anak ko, tsaka yung misis ko, yung dalawa, basher. But I never gave up. Kasi sabi ko, kung hindi ko to gagawin, wala nang iba. Sino pa gagawa? And yung experience natin nun, sa trading, sa mundo ng investing, for me, is worth sharing. Sabi ko, kahit na may basher, tinuloy-tuloy natin yon. And here we are today. Nakabuo po tayo ng isang solid na community na tuloy-tuloy hanggang ngayon. This is our 4th year. Lumaki yung community natin. Palaki pa tayo ng palaki. May mga katulong tayo, katulad ng Bybit, in growing and teaching and reaching more Filipinos globally para maging aware sila dito sa panibagong mundo ng crypto, itong transition na to. Napakahalaga ng awareness kasi.